Teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Psalm 90 verse 12 ESV. Blessed day everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Ronboy Perez Cariaga. Muli na naman po tayong bumabati sa lahat-lahat ng mga kapatiran natin saang dako o saang sulok man kayo ng mundo naruroon. Anong araw, anong oras man niyo panoorin ang broadcast na ito, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos ang sana ay sumaatin at sumainyo. Dalangin ko po ay nawa pagpapala ang makamtan natin sa leksyon na tatalakayan ng inyong lingkod sa araw na to. Teach us to number our days upang sa ganon, we get a heart of wisdom. Nako, bare month na. Diba? Parang ilang tulog lang, bare month na. How time flies talaga. And nag-umpisa pa lang ako maging komportable sa year 2025. Kailangan na namang magplano kasi matatapos na. Bare month, ilang tulugan lang yan. Maya-maya, Happy New Year na naman tayo. Mga manigong bagong taon na naman. So, ang bilis talaga ng panahon, ano? Kaya ngayon pa lang, umpisa na naman tayo magpaplano para sa bagong taon, magpaplano para sa pagsalubong sa bagong taon, para sa bagong taon na darating. Hindi naman tayo kagaya ng Senado, ano? And wala naman siguro mga insertion sa mga budget, wala naman tayong mai-insert sa budget na yan. Pero, ganon pa man, papansin natin na, teka nga muna, bago ka maging komportable sa taong kasalukuyan, patapos na naman ito. Kaya walang katapusang pagpaplano, puro na lang plano, ano? Na siyang nagpapatunay sa realidad na ang buhay talaga ay fleeting, ang buhay talaga ay parang usok, ang buhay talaga ay parang bulaklak, andi dito bukas wala na, hamog, andi dito bukas maya-maya lang ng kaunti, wala na. Sa mga kabataan, nakakatuwa na makita sila. Dahil bawat bagong taon, bawat bagong araw, bawat bagong achievements nila, lahat-lahat nagiging exciting. Kaya nga sa klase natin, sinasabi ko nga sa kanila na ay tatlong kagaya nyo na mga taon ang binilang ko, uhugit pa doon. Kaya pag napag-uusapan ang understanding the self at napag-uusapan ng ibang mga bagay-bagay, nakatawa sila na sinasabi, Sir, how to be you? And sa atin naman ng mga nakatatanda or way na nauna na ipinanganak kaysa sa kanila, no? Satisfying na makita natin ang mga bagay na to. Ang iba nga lang ay we look back. Isip ko nga, kung inabot siguro ni Papang itong mga panahon na to, siguro maghapon siya sa harapan ng television kasi YouTube Unlimited, ano? Or di kaya ang iba sa atin will be magugulat. Siguro yung mga may entrepreneurial skills, ano? Ang daming magagawa talaga. Or ang daming may isip ng mga trabaho dahil sa AI na mga tulong na to. But then again, kagaya na nasasabi nga natin, saganang atin, ang mga nakalipas na taon ay adventure. Mga nakalipas na taon ay ang iba learning, ang iba talaga namang nagbibigay sa atin ng kagalakan, nagbibigay sa atin ng satisfaction, nagbibigay din sa atin ng, as we look back, looking into the future, paghahanda. Paghahanda sapagkat alam natin lahat ng buhay sa mundo ay walang forever. Kundi darating tayo sa punto roon kung saan mamamaalam ang bawat isa sa atin. Sabi nga ng awitin ng Queen, who wants to live forever? Okay? So, tuloy tayo. Noong 1929, may isang awitin na nasulat at ito ay isinulat noong Great Depression ng Amerika. At ang nakakatuwa sa awiting ito ay napasama siya sa Library of Congress ng Amerika na sinasabing ito ay kasama sa American Heritage, isang pamana
sa mga Amerikano ang awiting ito o ang himnong ito or ang gospel song na ito. And sinasabi nga na ang awiting ito o ang himnong ito or ang gospel song na ito ay tinatawag nilang most recorded gospel song of all time. So walang tatalo talaga dito. At mahigit 5,000 na ang mga nag-cover nito. Across genres, ibig sabihin, ilagay mo man yan sa country na tune, ilagay mo man yan sa rock, ilagay mo man yan sa across all genre na available. Sapagkat ang awiting ito ay nag-o-offer siya ng pag-asa. Nagbibigay pag-asa sa ginagamit ito sa funeral services, ginagamit ito sa reunion, ginagamit ito even in worship services, Dahil nagbibigay nga siya ng pag-asa. Nagbibigay din ito ng comfort. Sa mga namimighati, nagbibigay ito ng comfort. Sa mga naghihirap at sa mga nahihiwalay, kagaya ng sa mga funerals, nagpapakita ito ng joyful reunion. Sa mga araw to, magsama-samang muli. Sa mga may pinagdadaan ng hirap sa buhay, ay isa itong awitin na nagsasabing na naisin ko nang umalis sa mundong ito at iwan ang mga pasakit na merong nararanasan sa mundong ito. Kaya ang awiting binabanggit po natin ay yung I'll Fly Away ni Albert E. Brumley. Nabuhay noong 1905 hanggang 1977 at ito nga ay inilabas niya noong 1929. Basahin lamang po natin sumandali ang mga nilalaman nito ng kanyang bawat stanza. Yung nasa gitna po niyan, o second na stanza, makikita ninyo yan po ang kanyang chorus na sinasabing, "Some glad morning when this life is o'er or over, I'll fly away. To a home on God's celestial shore, I'll fly away. When the shadows of this life have gone, I'll fly away. Like a bird from prison bars has flown, I'll fly away." And then sa kanyang third stanza, sinasabing, "Just a few more weary days and then I'll fly away to a land where joy shall never end. I'll fly away." So I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. It gave comfort, hope. And then, nagbigay talaga siya ng, alam niyo yun, pag-asa sa buhay na mas maganda. Sa mga Kristiyano, itong inaasahan natin, buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoong Jesus na nagmahal sa atin. Beautiful lyrics. Angkop lang din yung kanyang rhythm. Pero ganun pa man, ilagay mo man sa iba't ibang genre, pwede pa rin ang awiting ito. Kaya, at ayon sa background, tinignan natin ang background nito. May mga aklat po tayo ng mga patungkol sa mga background ng mga awitin. And truth is, gusto ko sanang maibahagi ang ibang mga awitin, kagaya ng When Peace Like a River, or kagaya ng ibang mga awitin na mahal natin, or even yung Amazing Grace, How Sweet the Sound, mga something like that. Magiging maganda upang habang inaawit ito sa atin na mga gumagamit pa ng mga hymnals at hindi yung mga contemporary songs, it reminds us things. How these hymns came to be. So, sinasabi na si Albert, nasulat niya ito habang nangunguha siya ng bulak, cotton. Panahon ng Great Depression, panahon nung talagang bagsak na bagsak ekonomiya, matapos ang First World War, depression dumating. Huwag na isama doon yung pandemic talaga, na ang daming pinatay. So, habang nagmumuni-muni siya na kumukuha at nagpipig ng cottons, nakikita niya ang life hardships. At iniisip niya, what would be heaven like? Ganito pa rin kayo pahirap, or maganda siguro kung wala nilang pahirap na ganito. So, ang ginamit niya is
pinapakita niya sa kanyang awitin, ang kanyang iniisip during that time is flying away from earth's sorrows, flying away from earth's hardships. Kaya ang nasa isipan daw niya habang ginagawa niya ito is release from earthly burdens. Sino nga ba ang hindi nagnanais ng ganitong release? Ano? Sino nga ba ang gustong makawala sa pahirap ng sanlibutang ito? Makaalpas sa pahirap at laging iniisip natin, laging hindi sapat or laging may pasakit, may pahirap na pinagdadaanan. So, anumang kalagayan kapatid, anumang katayuan mo ngayon, anumang pinagdadaanan, some glad morning, when these days are o'er, we will all fly away. Pero hindi ko sasabihin, when the saved gets to heaven, they will sing and they will shout the victory. Parang hindi ka kasama doon. Dapat mas maganda pa rin yung when we all get to heaven, we will sing and we will shout the victory. Kasi kung they, sila lang, hindi ka kasama. So, isipin din natin yung pagiging puritan natin magkaminsan sa mga lyrics. Ano? Isipin din natin, dapat tayo ang nag-cheer sa mga kasama natin. Hindi tayo nag-cheer sa mga nakarating at hindi tayo kasama. So, release from earthly burden, flying away from earth's sorrows, and thinking what heaven like. Ang gandang awitin ng I'll Fly Away ni Albert Bromley. Ganon din naman sa ating teksto. Nung sabihin ni Moses, attributed to kay Moses, na teach us to number our days. Lord, maging accountable sana kami. Lord, sana alam namin ang mga numero ng aming buhay. Binanggit niya na 70 or 80. And ang background nito, ayon sa mga Bible scholars, ay may kinalaman daw ito doon sa kamatayan ni Miriam. And makikita natin ito sa Deuteronomy and even in Numbers, yung kamatayan din ni Aaron. At higit sa lahat, yung pagdating ni Moses, na makita niya lang ang promised land on top of the mountain dahil hindi nga siya pinayagan na makarating, hindi siya pinayagan na makatawid ng Jordan River. Dahil sa isang pagkakamali, one fleeting moment na hindi niya natupad talaga ang kalooban ng Diyos. One fleeting moment kung saan nanaig yung bugso ng damdamin niya. Nung sabi ng Diyos sa kanya, sa harapan ng mga Israelita na kausapin mo ang bato at magbibigay ng tubig sa iyo. Pero dahil siguro mainit ang ulo ni Moses, mainit ang panahon, hinampas niya na lang yung bato at oo nga, naglabas ng tubig. Pero hindi itinuring ng Diyos na yun ay sa harapan ng mga Israelita isang magandang halimbawa ng pagtalima. Sumunod, pero hindi ayon sa ninais ng Diyos. And pagkaminsan nga, sasabihin natin na parang kontragusto ang pagsunod ni Moses sa parte niyo. Hindi niya sinunod kasi hinampas niya sa halip na kausapin ng bato. But be that as it may, ito ang payo niya sa atin na sinasabing, teach us to number our days, Lord, that we may get a heart of wisdom. In retrospect, nakikita siguro ni Moses, mali ako doon. In retrospect, sinasabi siguro ni Moses, one fleeting moment, Lord, nakalimutan ko na ikaw ang may utos, nakalimutan ko na every respect should be para sa'yo. At insubordination yun. Walang pagkakaiba siguro sa mga anak natin, no? Pagka nauutusan, magkaminsan may pagdadabog. Minsan nagdabog si Moses and hindi naging katanggap-tanggap. So with this, kaya niya magsabi talaga, be mindful of your days. Number your days. 70, 80. Number your days. Be accountable with everything you do. And that, ang susunod doon, hindi lang yung numbering our days, knowing how fleeting life is, knowing how short life is, kundi that we may get a heart of wisdom. That we may know wisdom, applied knowledge ito. Hindi ito acquired knowledge.
Ang acquired is yun lang mga learnings natin. Pero ang wisdom is applied knowledge. Application ng mga bagay-bagay na natutunan natin. So sabi niya, turuan mo kaming bigyan ng numero ang aming mga araw or tanda ng mga araw namin. Upang sa ganon magkaroon kami ng puso na may katalinuhan. Ng puso na marunong sumunod. Ng puso na lagi sanang in tune with God. Ng puso na kung maaari lang, diretsyo natin si Moses, hindi nagdadabog sa harapan ng Diyos. And this should be at all times. Kaya nakakatuwa kung ilalagay natin ang awitin ni Albert Brumley dito sa salmong ito. Tamang-tama lang, Moses. Some glad morning, when this life is o'er, I'll fly away. And also, magsisigway na yan kaagad-agad na sasabing, this world is not my home. I am just a passing through. Again, sana sa lahat-lahat sa atin, may pinagdadaanan man o wala. Bare month na. Sana sa mga plano natin, papaano tapusin ang bagong taon na to, papaano harapin ang mga holidays, papaano ba ang gagawing salo-salo, paano ba ang mga bagay-bagay na dapat gawin sa susunod na taon. Ang insertion dapat natin ay hindi ibang figures, kundi the insertion should be God. Include God, incorporate God in all of those plans. And in all of those plans, hindi dapat ang discussion ay may Christmas ba o wala. Matagal na natin itinuro na hindi December 25. Pero may insertion dapat. At lagi na sa akin, sa mga nagtatanong, may insertion. It is a teaching opportunity para sa akin na maituro ang truth about Christmas, even in all my classes. Even in arts appreciation. At sa New Year na darating, nako, lalong-lalo na. So, isama natin ang Diyos. Let Him be the anchor in all we do. And we need to number our days, and we need to have a heart that is full of wisdom, na walang ibang hangarin kundi pasalamatan, purihin, at paglingkuran siya. Again, ito po ang inyong lingkod, Jose Ronnie Perez Cariaga. Nagpapasalamat po sa inyong panahon na makasama namin kayo ngayon sa broadcast na ito. Hanggang sa susunod,